Welcome back to my channel, this is Nate TV again. So ngayon meron akong nire-repair na e-bike. Papakita ko sa inyo guys paano magkakabit ng bagong brake drum tsaka brake shoe. Kasi bulok na yung dating tinanggal ko dyan. So papakita ko na sa inyo paano magpalit at tsaka lagay ng mga iba pang mga dapat ilagay ng mga pins, mga lock. Okay? So ayan. Ayan yung brake drum niya. Tingnan nyo yung itsura guys. Wasak na wasak na. Ayan. Puto. Ayan. Dito yan. Sa sobra tigas, halos nagdikit na yung mga kalawang. Kumapit na. Ganyan rin yung lumang brake shoe. Ayan. Sa sobra tigas ang hirap kalasin yan. Tingnan nyo yung mga lug nut. Kumapit na sa kwan. Ayan po, palawang na, napakasag na rin. Ayan. So, bali ito yan. Ito yung katumbas niyan. Ito bago na ito. Ito yung pinakas. Kaya ito guys, nagkaganito dahil nabulok na dahil sa palawang, dahil sa kakaihi ng aso. Ayan. Ganyan yan, parang asido kasi yung ihi ng aso guys. Kaya dapat ingatan nyo huwag mahihiyan ng aso. So ito yung natira. Buti okay pa naman, nagawa ko ng paraan. Nilinis ko at napinturahan na rin. Pati dito sa ilalim pininturahan ko na. Ito ay kakabit kong bago. So naisalba ko pa yung kanyang ang kanyang thread kahit na ang hirap. Halos ilang palo. Ginamit ako nito ng mga yabi tubo para lang ipaklas. Ang hirap talaga. Sa lagari ko lang nadali. Okay. So, nalinis ko na to guys. At nalagyan ko na ng brasa. Dagdagan ko na lang. Huwag nyo guys kakalimutan. Huwag nyo kakalimutan yung brasa. Ayan. Harap natin dito yun. Kung napapansin nyo, meron siyang groove. Diyan nilalagay itong pin lock para sumabay yung brake drum sa pag-ikot ng axle. Dinadrive ng motor. Ito yung motor niya. So, harap lang natin sa ating yung may groove. Yan, para kita natin. Okay. So, una-una natin gagawin guys, ikabit mo natin yung brake shoe. Yung bagong pamalan. Ito. Sorry. Ito yung bago. Ito na, kabit ko lang muna yung spring niya. Ayan. Bagong brake shoe. Kung napapansin nyo, meron dito ito yung flat. Ito yung parang may bilog na butas. Ito may butas na bilog dito niya taabit. So parang spindle na bilog dito. Tapos ito naman flat. Diyan yung iipit ito. Yan. So ikabit na natin to guys. Ganyan lang. Nakapagilid. Yan. Tapos yan. Yung bilog. Tsaka yung flat. Yan.
medyo mahirap talaga guys ipasok kasi matigas pa yung spring bago pa kasi. Pero once na pwesto na yan ng maayos, yan. Ito, yan yung bilog na ipasok ko na. Tapos yung flat nakaano na rin sa ilalim. Madali na yan guys. O ayan, okay na siya. So bali, ang gagawin natin dyan is, bali ang principle pala nito guys is, kapag yung tinapakan mo yung brake para sa likuran, itong brake pad na to ay gagalaw, parang bubukas siya. Yan, ganyan. Tapos yung kanyang brake pad o yung pinaka sasaya doon sa loob ng brake drum. Kaya magkakaroon ng restriction. Kaya para nagpepreno, ihinto yung ikot ng gulong. Kasi yung metal dyan na nakakonect sa foot brake, yan, mag-expand yung yung kanyang brake pad sasaya doon sa pinakagilid ng brake drum. So unang gagawin natin is itong may groove, tapat yun nito sa may groove na to. Ayan, okay, kailangan magkatapat siya para hindi mayroon ipasok yung ayan. Ayan, sabing-sabi, pasok kasi bagong-bago kaysa yung itsura nito. Diba? Ngayon, itong pinlock, ipasok doon sa may groove din dito. Dito, extended yung groove na dito sa may pinaka-thread. Yan ang thread ng axle natin. Naka-pinlock guys, itulak lang yan paloob. Ayan. Tapos medyo paluin din natin para pumasok sa loob. Ayan. Ang purpose ng pinlock na yan guys, bro, para pag umikot yung axle, ito hindi kakalas. Kasama siya. Itong brake drum. Parang ganyan yan eh. Dadalhin ito. Pagkatapos yan guys, ilagay nyo yung pinaka washer. Yan. Medyo paloy pa natin para pumasok pa. Pagkalagay nyo guys ng washer, sunod nyo yung tinatawag na crown nut, pero grasahan nyo muna bago nyo ilagay. Huwag kakalimutan ng grasa guys para hindi na mahirap baklasin sakaling gagawa ng maintenance. Okay, itong parang corona na yan, yan ang papunta rito sa labas. Yan. Okay naman yung thread na isalba ko pa kahit na nahirapan ng pagbaklas. Hindi naman, medyo nagkaroon ng konting sugat pero kayang-kaya yan, gawa ng panibagong thread nito. Yan, tulad ng pagkamitigas. Ito natin ang tanaan. Yan. Kaya pa ng kamay. Ngayon, kunin natin yung pangontra natin para pagka inigpisan hindi siya sasama. Ayan. Locking pin. Lagyan natin kaya grasa. Ayan. Medyo huwag natin ng konti. Ayan. Okay. Pasok na.
balututin lang natin guys yung doon para magandang pagkalak niya. Dito na lang. Yan, okay na. Para hindi lang matanggal. Next, so okay na siya, no? Pwede nyo na isalpak ngayon yung bagong gulong dito. So yung bagong gulong natin, ito yung luma. Pakita ko sa inyo yung luma, yan. Nabasag na yung rim. Dahil nga sa kakapwersa, tanggal ng kanyang lock nut. Ayan, bumigay na. So palitan na, palitan ko na lang ng bago. Ito yung bago natin ilagay. Okay. So ganyan lang guys ang pagpalit ng brake drum, pagkabit ng mga crown nut, pin, tsaka yung kanyang pinaka-washer. Tapos pwede na kabit ng gulong guys. Ayan. Okay na. Make sure guys, pagkakabit ng gulong, titignan nyo yung arrow dito. Ayan. May makita kayong arrow dyan. Ayan. Ayan po. Ibig sabihin, pag ganito ang ikot, kaya dito ang kabit. Baka may baliktad nyo kasing ganyan. Hindi yun. Saka titignan nyo rin guys yung dito yung door. Kasi paglagay nyo dyan ng pinaka-lock nut na kailangan papasok na konti yan doon. Kaya may kanal doon. Huwag dito. Itong flat na to, ito yung dito sa pan. So, okay. So, ikot natin. Subukan ko lang guys magkabit ng isang gulong tapos tatapusin na yung video para hindi na masyado mata. Okay, so ito, kabit natin. Size nito 12 yung inner diameter. Tapos pero bago nyo guys ikabit siyempre yan, pag pinarmenant nyo na, lagyan nyo muna ng maggrasa yung kanyang mga tornilyo. So hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan nyo yung senior ko sa inyo na idea paano magpalit ng brake drum, sana meron kayo napulot na kahit konting kaalaman. Paki-like and share. Don't forget to subscribe to my channel Live TV and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa mga video. Thanks for watching. Bye-bye.